Mga kwento ng pulang maskara. Hindi ko masasabi kung glitch on the Matrix ang karanasan namin to o nakakita talaga kami ng isang ghost ship. Hi, good day, Miss Yan. Ang kwentong ito ay nangyari kailan lang. Nasa beach resort kami noon nung danasin namin ang nakakapagtakang pangyayaring ito. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gracia, 36 years old, from Bataan. Hindi ko pa alam kung anong tawag sa karanasan kong ito, kamakailan lang nung nasa beach ang pamilya namin. Maganda ang panahon ng araw na yon at masaya kaming naliligong magkakamag-anak. Naghahanda ang iba ng pagkain at ang mga anak naman namin ay nauuna ng maligo nang mangyari ang karanasang ito. May napansin po kaming barkong dumaan. Nung unay wala kaming pakialam sa barko dahil dadaan lang naman to. Pero nang magsimula na tong unti-unting lumapit sa kalupaan ay doon na kami nagtaka. Hindi ba't may sinusunod na ruta ang mga barko? Pero ang isang yun kasi ay halos tabi na. Ang tingin nga namin dito ay parang lagpas na lang to sa batuhan sa pangpang. Napakalaki nito. Para dumaan sa ganun kababaw na tubig ng tuloy-tuloy at napakabilis ng takbo. Sa sobrang lapit nun, ay nahintakutan kami at pinaahon ng mga anak namin sa paliligo. Talagang sobrang laki nito na tila sasadsad na sa malawak na batuhan. Halos lahat ng nakatira sa lugar namin na malapit sa dagat ay nasaksihan yon. Lahat lumabas sa kani-kanilang mga bahay at pinanood ang barkong dumadaan. Halos ilang minuto din na nasa harapan naming lahat ang barkong yon bago mawala at patabunan ng tangos. Pagkatapos naming makita yon ay nagtatanungan kaming lahat kung bakit ganun yun kalapit. Paanong sa sobrang laki nito ay hindi man lang ito sumasadsad. Alam kasi namin bilang puro mga mangingisda ang nakatira sa amin na masyadong mababaw ang part na yon ng dagat. Lahat ay nagtataka. Walang makapagpaliwanag kung anong nangyari. Wala namang nabalita na sumadsad na barko. Kaya lalo kaming napaisip na hindi kaya glitch on the Matrix lang yon. Dahil baka maaaring kami lang din ang mga nandoon ang nakakita ng barkong yon. Naisip namin na pwede din kayang isang ghost ship yon. Or maaaring isang katunayan lang ng sinasabi nilang glitch on the Matrix. Ang pangalawang kwento natin ay galing kay Melissa na pinamagatang ang hubad na lalaki sa bubong ng kapitbahay. Hi Miss Yen, ako po si Melissa. 16 years old lang ako nung mangyari ang pangyayari to sa buhay ko. Inutusan ako noon ng nanay ko na pumili ng suka, pero dahil gabing-gabi na yon, ay wala akong nabili. 5 pisong papel lang po ang daladala ko ng panahong yon. Uso pa kasi noon ang pati 5 piso ay paper bill pa. Wala na akong nabiling suka kahit 3 tindahan ang pinuntahan ko. Sarado na kasi ang lahat. 10:00 na ba naman ng gabi ay nagpabili para suka si nanay. Habang nasa daan pa uwi, naisipan kong iwan ang 5 pisong papel sa manipis na damuhan. Nakaisip ng kapilyahan dahil nga ay bata. Kaya yata ako kinarma nun. Sasabihin ko na lang kay nanay na naiwala ko yung 5 pisong papel at di ko na mahanap.
Madali ko namang mababalikan yun dahil napakaliwanag ng buwan. Umuwi ako ng bahay na ganun nga ang ginawa ko at sinabi ko kay inay na nawala ko yung pera. At hindi ko na naman alam na wala na pala siyang pera bukod doon. Kaya napalo ako at pilit pinabalik para hanapin yung 5 pisong papel. Iyak ako ng iyak habang bumabalik sa dinadaanan ko. Safe naman dun sa lugar namin. Layo-layo man ng mga bahay ay magkakakilala naman at walang nakawan or kahit anong krimen na nangyayari sa lugar. Kaya hindi din ako takot magpabalik-balik sa daan kahit gabing-gabi na. Nagmamadali akong bumalik kung saan ko iniwan yung 5 pisong papel para ibalik na lang kay inay kaysa mapalo pa ako ulit. Pero hindi ko ina-expect na dito ko nadadanasin ang nakakatakot na experience na to. Nakayuko ako noon sa manipis na damuhan para hanapin yung pera nang makarinig ako ng tila kung anong umuungol. Ungol na parang hirap na hirap. Kaya mabilis akong napalinga sa paligid. Kinabahan na ako noon. Pero wala naman akong makita na kahit ano. Hanggang sa sobrang kaba ko, ay nawala na ako sa wisyo. Para akong naghahanap ng di nakatuon ng atensyon sa hinahanap ko. Palakas kasi ng palakas yung ungol na para bang palapit ng palapit. Kaya nagtayuan ng mga balahibo ko. Takot na takot ako. Parang nanlalaki ang ulo ko. Nung makita ko ang 5 piso ay saka naman, sabay-sabay na nag-alulungan ng mga aso sa mga bahay-bahay. As in, sabay-sabay talaga. Alulong na tila tumatagos sa buong pagkatao ko. Nakakatakot na alulong ang mga yon. Hinablot ko na yung 5 piso sa damo at nagmamadaling maglakad. Nang mapalingon ako sa bubong ng kapitbahay, meron isang lalaki doon. Nakatalikod siya at nakahubad. Binabalot to ng itim na usok na hindi ko alam kung saan nagmumula. Hindi na ako nakaalis sa kinatatayuan ko. Parang may kung anong pumipigil sa akin gumalaw. Hanggang sa humarap sa akin yung lalaki. Hindi naman kita ang masilang parte niya dahil sabi ko nga ay may makapal na itim na usok na bumabalot sa katawan niya. Mapula ang mga mata nito at nakatingin siya sa akin ng mga oras na yon. Ngumisi yun. At talagang nang hilakbot ako nung mula sa bubong ng kapitbahay ay lumutang yon palapit sa akin. Lalong hindi na ako nakagalaw. Mas lumakas pa ang alulong ng mga aso. Yun na lang ang nadidinig ko. Pati ang puso kong sobrang kabog sa takot. Nung sa wakas ay halos 1 tipan na lang ang layo niya sa akin, ay may biglang humawak sa balikat ko. Mula sa likuran ko na nagpasigaw sa akin ng wakas. At may kasamang palahaw ng iyak na. Iniharap ako ni tatay sa kanya nang mapagtanto kong si tatay yon ay narilif ako. Nanginginig man ay umakap ako sa kanya. Nagawa ko pa ding maglakad pabalik kasama si tatay sa bahay. Kwento ko sa kanila yung nangyari. Kaya pinaalbularyo nila ako. Naging okay naman ako pagkatapos ng ilang araw dahil nagiginamot naman ako ng albularyo. Pero pagkatapos ng gabi yon, ilang gabi din akong hindi na lumabas. Sabi ng albularyo, isang elemento daw yun na maaaring nakatuwaan ako. Kaya hindi na talaga ako lumabas ng bahay noon pagsasapit ng dilim. Kahit magpaluan pa kami nila nanay at hindi na talaga ako mautusan ng ganong oras nang walang kasama. Hindi na mauulit at ayoko nang makitang uli ang lalaking nakahubad na may maitim na usok sa katawan. Hanggang dito na lang po. Madaming salamat. Miss Yen.